ng Supreme Court na tiniknikal yung impeachment laban kay Sara Duterte, parang nagbumirang sa Supreme Court. Ngayon, pinag-uusapan mga kababayan ang possible muna yung balita. Sabi dito, ito mga abogado to, si Chua saka si Ridon. Supreme Court rulings revive charter change debate. Chua Ridon cites judicial overreach. Recent Supreme Court rulings have revived long-running questions about gaps and inconsistencies in the 1987 Constitution. Echoing Senate. Yun ang reading natin. Binanggit na ni Terry Ridon. And I think that is something that Congress could undertake as part of checks and balances of Congress to the judiciary. Attorney Wilfredo Garrido. Magandang pag-usapan natin po ito. Sabi niya sa kanya, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung naging desisyon mga kababayan ng Supreme Court na tiniknikal yung impeachment laban kay Sara Duterte, parang nagbumirang sa Supreme Court. Ngayon, pinag-uusapan mga kababayan ang possible charter change at saka sisilipin na rin daw yung possible abuses sa Supreme Court. Ito na yun ngayon ang pinag-usapan. Malamang mayroon din talaga na dapat silipin mga kababayan sa paggagastos ng pundo. Yung mga taga-Korte Suprema napasama kasi yung pag-amyenda sa konstitusyon mga kababayan, that is within the power na ating legislative ng Kongreso. Ito yung unang pinuna mga kababayan ng hindi man abogado na Senate President si Tito Sen. And because of the reaction ni Tito Sen mga kababayan, ito na ngayon ang pinag-usapan sa Congress. Ibigay ko sa inyo muna yung balita. Sabi dito, ito mga abogado to, si Chua saka si Ridon. Supreme Court rulings revive charter change debate. Chua Ridon cites judicial overreach. Tulad ng sinabi mga kababayan ni Tito Sen, judicial overreach. Maging ang isang abogado din na senador, si Kiko Pangilinan, ganon din yung naging pananaw. Sumubra. Pati yung territory ng Congress, pinangialaman kasi ng Supreme Court. Kaya sabi ni Tito Sen, might as well niya, pakialaman na natin yung konstitusyon. Aminda na natin para maklaro natin ang lahat. Comes now mga kababayan, itong pag-ugong ng usapan na balik ang revival ng discussion ng charter change. Yan House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua of Manila on Saturday said, recent Supreme Court rulings have revived long-running questions about gaps and inconsistencies in the 1987 Constitution. Echoing Senate President Vicente Tito Soto III's openness to constitutional amendments. Si Tito Sen dati anti-chacha, iyan tuloy dahil sa naging desisyon ng Supreme Court, ibasura yung impeachment, tiniknikal, questioning the process, naging pro-chacha tuloy si Tito Soto mga kababayan. Ito na ngayon, biglang nabuhay ang chacha discussion. Blessing in disguise ito mga kababayan. Ayon kay Chua, the Constitution niya now nearing 4 decades has repeatedly surfaced issues that lawmakers have long flagged, including questions of interpretation that affect how Congress performs its function. Alam po nyo, itong Constitution po natin, more than 30 years, almost 40 years na. 1987 pa po ito at marami na rin nangyari. Sabi po ni Chua, marami tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkatugma-tugma. He pointed to recurring disputes and provisions that, in his view, may warrant review beyond the current controversy. Isa na lang dyan ang pagboto ng House sa joint or separate. Naging usapin po yan, sabi ni Chua. Pangalawa, nakita rin natin yung isang issue po niyan, ang anti-dynasty. Chua cited what he described as new concepts introduced in the Supreme Court's latest ruling on impeachment timelines. At ngayon po, sa akin pong pananaw, dinagdagan pa nila ang grounds para mag-initiate po. He added that any review should not be limited to impeachment alone. So, not in particular lamang dito sa impeachment bagkos pati sa ibang probisyon.
Ngayon, si House Committee on Public Accounts, Chair Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, sabi din niya, he would support Soto's position but only within a specific context tied to concerns about judicial intrusion into the powers of other branches. Well, I will support him only insofar as yung overreach of the judiciary into the legislature and other branches of government. Ridon, however, stressed that there are other constitutional tools for ensuring judicial accountability aside from constitutional amendments. Pero ang totoo naman po, there are many other ways to make the judiciary actually accountable. He pointed to impeachment as one mechanism that applies even to members of the High Court. Members of the Supreme Court can be subject to impeachment proceedings. He also said Congress retains the power to check certain judiciary expenditures, particularly the use of Judiciary Development Fund. Even if they actually enjoy judicial autonomy, I think Congress continues to possess powers to basically check particular expenditures of judiciary, particularly their use of their Judicial Development Fund, sabi po ni Ridon. Adding that this is part of the checks and balances between the branches. Diba, nagparinig na mga kababayan si Congressman Terry Ridon na pwedeng silipin ng Congress yung Supreme Court sa paggamit ng kanilang Judicial Development Fund. Nagkarason mga kababayan. Yan kasi pinakialaman pati yung territory ng Congress, pinangialaman ng Supreme Court. O di anong rason hindi mangialam din yung Kongreso sa pundo ng Korte Suprema? Backfire. Yun ang reading natin. Binanggit na ni Terry Ridon. And I think that is something that Congress could undertake as part of checks and balances of Congress to the judiciary. Nakita na ninyo ngayon. I-share ko po sa inyo. Maganda yung pinost na commentary and analysis po ni Atty. Wilfredo Garrido dito sa judicial overreach na ginawa mga kababayan ng Supreme Court sa Kongreso. Yeah, magaling na abogado po itong si Atty. Wilfredo Garrido. Magandang pag-usapan natin po ito. Sabi niya sa kanyang post 17 hours ago, death of accountability to spark charter change. Patay na niya yung accountability kasi yung pag-file ng impeachment sa mga impeachable officials almost naging imposible na. Sa description nga po ni Tito Sen, naging impossible dream na niya. Pinahirap ng Supreme Court. At yung ibang mga analyst, ang duda nila, this is to shield members of the Supreme Court kasi ang mga Supreme Court, kasama sila sa mga impeachable official. Yun ang reading ng iba. So sabi dito mga kababayan sa post ni Atty. Garrido, the near impossibility of impeaching public officials, the result of the Supreme Court's interference with congressional processes, might just give charter change the solid kick it needs to become reality. The decision in Duterte's versus House of Representatives feels like a cattle prod to the behind. Cattle prod to the behind, mga kababayan. Yun ang nangyari. Sumipa ngayon yung Congress. Nangialaman niya kayo sa aming trabaho, yung territory na namin, pinasok na ninyo. Might as well, sabi ni yung reaction ni Tito Sen, i-amend namin yung konstitusyon. Kasi trabaho namin yon. In-amend na niya ng Supreme Court yung konstitusyon na hindi nila trabaho. Yung mandato sa amin na niya ng konstitusyon, inamyenda ng Supreme Court. Binago. Ito na ngayon mga kababayan. Kaya sabi dito ni Atty. Garrido, both houses of Congress are up in arms. The Senate led by SP Tito Soto, the House by members of the Justice Committee. The state of political institutions is untenable, sabi po niya. Corrupt to the core, inefficient, unstable. It is not only that the checks and balance mechanism that has failed. There's the tyranny of political dynasties. The bizarre party list system bastardized by another Supreme Court decision. The death of accountability above all. Wala Pinahirap yung impeachment. Technical. Imbes sana, natuloy yung impeachment. Pinatay na nga po doon sa Senado. Pinatay pa ng Supreme Court. So saan na po pupunta? Para mapanagot yung mga accountable officials tulad po ni Sara Duterte na isang impeachable official. Pinahirap nila
yung impeachment. Almost patay na nga. The death of accountability. Aros imposible na niya. Napakahirap na yung mag-impeach ngayon. Ngayon tuloy, ito na tayo. Parang yung baka, ang ginawa ng Supreme Court niya, sabi ni Tony Garrido, tinutukan sa puwit, ayun, sumipa yung Congress ngayon. Gusto nang silipin pati yung Supreme Court. At ang mga justices, mga kababayan ng Supreme Court, remember, mga impeachable officials yan. Gagawin namin anya, yung mismong konstitusyon. Kasi sabi ni Tito Sen, binulabog anya nila. Referring to the Supreme Court decision, binulabog. So sabi ni Atty. Garrido, all the above ills anya can be cured only by constitutional change and may suggest the Supreme Court should be stripped of its sole power to interpret the law and the Constitution. Ibig niyang sabihin, pag binagoan niya yung Constitution natin through charter change, dapat na niya tapyasan ng power, bawasan ng power ang Supreme Court. Hindi lang dapat sila niya yung may sole power na mag-interpret ng batas at ng konstitusyon, tama, alisin na sa kanila. Para maiwasan na po itong tinatawag na judicial overreach nila. Sabi ni Atty. Garrido, this is a wild idea borrowed from the Americans, namely the 1803 decision versus Madison jurisprudence that has not stood the test of time, given that our judiciary is vulnerable to the malign influence of the chief executive. European governments do not embrace such an idea. In those regimes and elsewhere in Asia, the power to interpret the law belongs to the parliament. Such aberration must forever be banished from our judicial system because it allows unelected justices to defeat legislation, remedies, and processes popular with the public with no recourse except to God. Impeachment should be made as easy as changing prime ministers in other countries. What makes the heads of constitutional commission so special, Anya, that changing them is as difficult as heart transplants? May punto, mga kababayan, si Atty. Garrido. Bakit ba niya kailangang pahirapan, masyadong mahirap ang pagpapalit ng mga constitutional commission na tulad niya ng ginagawa ng isang surgeon sa pagpapalit ng puso, heart transplant, iba po? So dapat niya, ang impeachment hindi mahirap. Tulad lang dapat na madali ang pagpapalit ng mga prime minister sa mga Asian countries. Di ba? Ang pagpapalit po ng prime minister sa Japan, ang dali-dali lang. Pero dito pinahirap, mga kababayan, tiniklikal pa ng Supreme Court. So ito nagbukas, mga kababayan, na pagbabalik ng mainit na usapan to revive charter change para pati yung Supreme Court tapyasan na ng power, bawasan ng power yung Supreme Court. O di tapos kayo dyan. O di ba? Yan kasi. So sabi ni Atty. Garrido, we can live with a Congress whose composition we can change every 3 or 6 years, but not a judiciary that is not accountable to the people. Let there be charter change. Pati siya tuloy, mga kababayan, isinusulong na rin ang Chatsa dahil sa ginawa sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na technical. Nakita nyo na ang naging resulta. Pero baka naman niya Mr. Maravillas maakusa yung yung Palasyo Malacanang na nasa likod nito. Hindi po, nag-react na po yung Palasyo Malacanang tungkol dito sa usap-usapan ng Chatsa. Sabi dito, Chatsa not part of discussions for now, but Marcos will study if moves have already been made. For now. So pwede magbago. Hindi parte ang Palasyo Malacanang sa discussion na to. For now. Pero pag-aaralan ng ating Pangulo, malinaw po ang pinapaiwatig. Diba? Sabi ni Jose Castro, ang ating Pangulo niya is focused on boosting the economy, noting that the issue on charter change was not discussed during the latest meeting with the economic team noong Friday. Ngunit kung may nagawa na silang hakbang patungkol dito, ito naman ay aaralin ng Pangulo.
So abangan natin yung mga developments tungkol dito mga kababayan. Kasi biglang na-revive yung usapan sa charter change dahil sa naging desisyon ng Supreme Court na pinahirap po ang impeachment laban sa mga impeachable officials nang i-technical po with final decision, with finality, yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Napasama tuloy. At pag nag-charter change, baka matapyasan pa, bawasan ng power mga kababayan yung Supreme Court. Mga kababayan, at worse, silipin ng Congress kung paano ginagamit ang pondo ng Supreme Court, yung kanilang Judicial Development Fund. So anyway, yan po yung mga abangan natin na mga balita. Ako po si Dante Maravillas. Paki-share naman po ninyo, like and share po ninyo, and subscribe dito sa ating YouTube channel. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.